Happy Sunday po everyone. Have a blessed Sunday. Nawa po ay pinagpala po talaga kayo sa buong maghapong ito. So kaya po, para lalo pong pagpapala natin ay lalong maging marami, talakayin natin ang patungkol po sa pagpapala. So kaya po yung topic natin ngayon ay blessed is a person who trusts in God. So paano nga po ba siya pinagpapala? Ano po ba ang qualification para pagpalain po tayo ng Diyos spiritually? So pag-usapan po natin yung spiritual blessing kasi po ang physical blessing ay kapag po tayo po ay sumusunod sa Diyos, mayroon po tayong tunay na pananampalataya, inihanda na po ng Diyos ang mga physical blessing na yan. Kaya hindi na po yan pinag-uusapan. Bakit po? Kung naniniwala tayo na tayo nilikha ng Diyos, ay siyempre po provide niya po yung ating pangangailangan. So, pinag-uusapan pa po ba yun? Hindi na po. Ang pag-usapan po natin ay yung spiritual blessing. Kasi ito po ang napakahalaga. Sapagkat yung physical blessing ay kusa po yung binibigyan ng Diyos. Ngunit yung spiritual ay dapat pagtrabahuan natin. At sumunod po tayo sa kung anong kalooban ng Diyos. Na po, kahit po sinabi na mayroong gift from God, no? Yung gift tsaka yung mercy, ay kinakailangan pa rin po tayo sumunod sa Diyos para pagpalain po tayo. So kaya sumalan po natin, tapikin ano nga po yung tunay na pagpapala, yung spiritual blessing. So sabi po dito, number 1, all the concern he say to God. So ibig sabihin, sinasabi niya po yung lahat na kung anong meron siya. Alalahanin man ito o anuman pong bagay na meron siya ay sinasabi sa Diyos. Bakit? Para hindi po siya magkamali sa lahat ng meron siya. So ibig sabihin, ang Diyos po ang mag-guide sa kanya, anuman ang meron siya. So kaya pagpapalain po siya. Kaya nga po ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7 ay nang ganito po. Kaya nga pasako kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamahalasakit sa inyo. So ayan po, malinaw po yung sinasabi ng sa kanyang mga salita. Sabi niya, dadakilain ka pagdating ng takdang panahon. Ayun po yun. So kaya kung tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Diyos sa lahat na ating mayroon tayo, kung ano ang mayroon sa atin, tiyak po na yung pagpapala na tunay ay makakamit natin. Pangalawa ay ano naman po yung sinasabi po sa Jeremiah. Ano naman po yung sinasabi ng Jeremiah 17 verse 7 to 8 na tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. So ang puno po kasi kapag natanim po sa matubig na lugar, ito'y mataba, malusog sapagkat tuloy-tuloy po yung sip-sip ng kanyang nakakainom po siya ng tubig. So ganun din po tayo spiritually. Sapagkat tinutukoy po dito na tubig ay ang salita ng Diyos. Na po, sabi niya po doon, ay hindi niya alalahanin kahit magkaroon ng tag-init sapagkat siya po ay tuloy-tuloy na nakakainom ng tubig. So ito po yung salita ng Diyos. So kaya, lagi pong sariwa at namumunga. Kaya nga po, ang sabi po sa John 7:37 ay ganito po. Sa kahuli-hulihan
at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So napakaganda po ng sinabi. Ang sino man lalapit at dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So kaya po pagpapala niya ay makakamtan niya po. Ayan po. So yun po yung salita ng Diyos. Kaya po siya mamumunga. So number 3, fruit. So ano naman po itong fruit? Ano po yung bunga? So ang bunga po ay ito po yung pinagpagalan mo in spiritually. Kaya po mamumunga ka at gagawin mo rin po yung kalooban ng Diyos. Kung anong pinapagawa sa iyo, gagawin mo po. Yun po yung tinutukoy na bunga. Yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Ayan po. So kaya nga po, sinasabi po dito, basahin po natin ang unang Pedro, ang 1 John chapter 3 verse 18. Ito po sinasabi. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. So, yun po yung sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 18. Ibig sabihin, yung bunga ay gagawa po tayo. What is the fruit? Ito po yung, kung sinabi sa atin, mangaral tayo ng salita ng Diyos, mangaral tayo. At kapag nagrepent ito, bumalik sa Panginoon, yun po yung bunga mo. So, yan po yung tinutukoy dito sa banal na kasulatan. So, nawa po ay naunawaan natin mabuti yung mga pagpapalang ito. Sapagkat ang tunay na pagpapala ay yung nakaangkop sa kalooban ng Diyos. Yung nakasunod. No? Yun po yung tunay na pagpapala. So, kaya po, nawa po, ito po ay napagpala kayo. Have a blessed Sunday muli.